magandang araw sa inyo lahat. Ngayon sisimulan namin ang aming presentasyon tungkol sa dalawang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng mundo. Ang unang digmaan at ikalawang digmaang pandaigdig. Bago tayo lumalim sa mga pangyayari, nais namin maunawaan muna natin kung bakit napakahalaga ng dalawang digmaang ito, ang World War I at World War II. Hindi lamang mga petsa sa kasaysayan, sila ay magkakaugnay ng kwento ng pag-angat at pagbagsak ng mga bansa, pag-usbong ng mga ideolohiya at paghubog ng mundo sa ating ginagalawan ngayon. Sa katunayan, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagsimula dahil sa mga problemang hindi natapos at sa mga pagkakamaling nabuo matapos ang una. Sa unang digmaang pandaigdig, makikita natin ang Europa na halos puno ng tensyon at kompetisyon dahil sa militarismo, sistema ng alyansa, imperialismo at matinding nasyonalismo. Naging parang bomba ang kontinente, naghihintay lamang ng mitsa upang sumabog. At nang mangyari ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand, iyon ang naging simula ng pinakamalaking armadong tunggalian ng panahon iyon. Samantala, sa ikalawang digmaang pandaigdig, iba na ang istorya. Hindi na ito basta tensyon na unting-unting naiipon. Ito ay naging planadong agresyon ng mga leader tulad ni Adolf Hitler, Benito Mussolini at pamahalaang militarista ng Japan. Dito natin makikita ang matinding paghangad na palawakin ang teritoryo at dominasyon mula Europa hanggang Asya at Pasipiko. Sa pamamagitan ng presentasyon na ito, paghahambingin namin ang dalawang digmaang ito upang maipakita ang kanilang pagkakatulad sa pakiging pandaigdigan, pagkakaiba sa pinagmulan, paggamit ng teknolohiya, lawak ng sakop at epekto sa mundo. Parehong nagdulot ng napakalaking pagsira ang World War I at World War II. Ngunit ang ikalawang digmaang pandaigdig ang nagbukas ng pintuan sa modernong sistemang politikal at pandaigdigang relasyon. Kabilang na ang pagkakatatag ng United Nations at pagsisimula ng Cold War. Para mas maintindihan natin ang dalawang digmaan, magsimula tayo kung bakit sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Ang Europa noong unang bahagi ng 90s ay parang kontinente na may maganda ngunit napakanipis na balat. Maganda sa panlabas, ngunit sobrang sensitibo at madaling masira. Napakarami nitong tensyon na hindi pa nare-resolba. Una, ang militarismo. Hindi simpleng pagpapalakas ng hukbo ang naganap. Naging parang paligsahan ng pagbuo ng pinakamalakas na sandata. Nagkaroon ng arms race lalo na sa pagitan ng Germany at Britain. Para itong dalawang higanteng nag-uunahan kung sino ang may pinakamaraming barkong pandigma at mabibigat na armas. Ikalawa, ang sistema ng alyansa. Nabuo ang dalawang malalaking grupo, ang Triple Entente at Triple Alliance. Ang kabilang na bansa sa Triple Entente ay ang Britain, France at Russia. Ang kabilang naman sa Triple Alliance ay ang Germany, Austria-Hungary at Italy. Dahil dito ang isang problema ng maliit na bansa ay mabilis na nagiging problema ng buong Europa. Ikatlo, ang imperialismo. Ang Europa ay parang higanteng pamilihan ng kolonya. Lahat ay nag-aagawan sa lupa, langis, ginto at tikas na yaman. At panghuli, ang nasyonalismo na nagpaigting lalo sa pagmamataas ng bawat bansa. May mga grupong gustong magtatag ng sariling bansa. May mga imperyong ayaw magpasakop. Lahat ay naghahamon ng gulo. At ang spark na iyon ay ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand noong Hunyo 28, 1914. Marami ang nag-aakala na isang simpleng assassination lamang iyon, ngunit hindi nila alam na iyon pala ang magpapasabog sa buong Europa. Ang Austria-Hungary
ay nagay sa Serbia dahil ang assassin ay may kaugnayan sa grupong Serbian nationalist. Nagdeklara sila ng ultimatum, ngunit hindi pumayag ang Serbia sa ilang kondisyon. Kaya nagdeklara ng digmaan ang Austria-Hungary. Sa puntong ito, gumana na ang sistemang alyansa. Kumampi ang Russia sa Serbia. Sumali ang Germany para protektahan ang Austria-Hungary. Kumilos ang France at Britain para protektahan ang Russia. At sumali pa ang iba pang bansa habang lumalawak ang labanan. Sa loob ng ilang linggo, ang lokal na alitan ay naging global conflict. At dito natin makikita ang World War I ay hindi planadong digmaan. Ito ay kaguluhang lumawak dahil lahat ay nag-aangkla sa isa't isa. Ngunit kung ang World War I ay aksidenteng pagsabog, ang World War II ay isang pagsabog na planado, pinaghandaan at sadyang sinimulan. Pagdating sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang dahilan nito ay mas malalim at mas personal. Hindi ito simpleng tensyon, kundi isang kombinasyon ng galit, kahirapan, ideolohiya ng kagustuhan ng ilang leader na kontrolin ang mundo. Tapos ang World War, binatama ng Strait of Village ang Germany na mabigat ng multa at responsibilidad gumawa ang kanilang ekonomiya. Bumagsak ang halaga ng pera, wala silang trabaho at nawalan sila ng pag-asa. Ito ang tamang pagkakataon para umangat ang mga leader na may matinding ideolohiya. Pumasok si Adolf Hitler na nangakong ibalik ang lakas at karangalan ng Germany na to. Nambalik niya ang kanilang mental, binago ang pag-iisip ng tao gamit ang propaganda at sinisi ang ibang lahi at pagbagsak nila. Hindi lamang ang Germany ang lumakas, ang Italy sa ilalim ni Mussolini ay gustong muling magtayo ng Roman Empire. Sa Asia, gusto ng Japan naging pinakamalakas na bansa, kaya nagsimula silang manakot. Kaya ang World War II ay hindi bunga ng biglaang insidente. Ito ay ng Germany ang paglabag sa Treaty Versailles. Aggregation hanggang sa dumating ang sandatang hindi mapigilan ang kanilang pag-atake. Palihim na nagpalakas ng hukbo. Nagparami ng sandata, naghanda ng plano para sakupin ang mga kalapit bansa. Sinakop nila ang Austria. Sumunod ay ang Sudetenland sa Czechoslovakia. Hindi sila pinigilan ng ibang bansa dahil iniiwasan nilang magkaroon ng gulo. Ngunit noong September 1, 1939, nang lusubin nila ang Poland, napuno na ang salop. Nagdeklara ang Britain at France ng digmaan at opisyal nang nagsimula ang World War II. Sa Asia, patuloy na lumalawak ang Japan at inatake ang China at Southeast Asia. Kasunod nito, inatake nila ang Pearl Harbor na naging dahilan para sumali ang Estados Unidos. Sa World War I, halos nakatigil ang mga sundalo sa trench warfare. Ang digmaan ay mabagal at madugo. Ang mga sandata ay higit na pandepensa, machine gun, barbed wire, poison gas at mabigat na artillery. Ngunit pagdating sa World War II, parang lumundag ang teknolohiya ng mundo. May aeroplano na kaya magbomba ng malalaking lugar. May tangke at armor vehicle. May submarinong may torpedo. May radar para matukoy ang kalaban at may blitzkrieg. Isang estratehiya kung mabilis ang pagkatake gamit ang sabay-sabay na bansa. Dahil dito, naging mas magalaw, mas mabilis at mas mapanganib ang digmaan. Sa Pasipiko, isa sa pinakamalaking unang naapektuhan ay ang Pilipinas. Dahil teritoryo ng Estados Unidos,
Naging bahagi tayo ng kanilang Ang laban. dalawang malalaking Sinakop digmaan tayo ng ay Japan, nagkaroon ng Bataan Death March, at lumaganap ang labanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkatapos ng World War I, maraming imperyo ang nawalan ng kapangyarihan. Nabuo ang League of Nations bilang unang pagtatangka ng mundo para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit kulang ito sa lakas at suporta. Pagkatapos naman ng World War II, mas malawak ang epekto na itatag ang United Nations na mas epektibo at malawak ang sakop kaysa League of Nations. Nagsimula ang Cold War sa pagitan ng US at Soviet Union. Maraming bansa ang unti-unting lumaya mula sa mga colonizers. Nabuo ang mga bagong batas, pang-international, karapatang pantao at diplomatic agreements. Pagkatapos ng aming presentasyon dahil sa iwas sa inyo ang pinakamakakaral ng ang kasasayang hindi dapat maulit kundi dapat Sa panibagong global conflict. Ang World War I at World War II ay malinaw na pagpapakita na ang kasakiman, galit, diskriminasyon at kawalan ng diploma ay nagbubunga ng pagdurusa. Ang simpleng tensyon ay maaaring humantong sa milyong buhay na mawawala kung hindi ito mapipigilan.